Isang magandang umaga po. Rinig po ba sa likod mga kapatid? Medyo mababa kasi yung mic pag ako nagsasalita. Salamat po sa Panginoon at isang magandang umaga po sa ating mga kapatid na nasa dako ng online. At ako po idadiretso na sa ating aralin para po yung oras natin ay hindi maghabol. Napakaganda po ng bahagi ng ating mga kapatid. Patungkol po dito sa ating aralin, basahin ko lang po. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong magsabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakilala kung kayo'y taga saan. Napakasakit po yung huling banggit, no, mga kapatid. Bakit kaya nung tanong ng isang tao sa ating Panginoon nung siya'y nangangaral, Panginoon, konti lang po bang maliligtas? Bakit kaya hindi rektang sinagot ng Panginoon? Alam niya ang mangyayari sa kinabukasan, alam niya ang lahat ng mga bagay, pero bakit ang sagot niya dun sa taong nagtanong sa kanya, magpilit? Ba, pwede naman sabihin ng Panginoon, oo, kakaunti lang maliligtas, pwede niyang sabihin na kasama ka, pwede niyang sabihin na hindi ka kasama. Pero ang sinabi niya, magpilit. Isang bagay na parang inutos niya doon sa kanyang pinapangaralan. Bakit kaya? Sa kadugsong namang salita, may kadugsong na marami ang mga nagsisikap na pumasok pero hindi mangyayari. Ito mga nagsisikap, pero bakit hindi sila makakapasok? Diba? Ang utos niya magpilit eh. Pero ito mga nagsisikap, hindi sila makakapasok. Kung ating bubulayan mga kapatid, ang pangyayari sa tagtong ito ng pangangaral ng ating Panginoon, kung ating bubulayan, ito po ang isang parte na nakakatakot sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi natin mauunawaan ng mga bagay na ito. Kasi alam naman natin, kaya nga sa pagdudugsong dyan, kapag tumayo na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, doon na sila magsasabi, Panginoon, papasukin mo kami. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sana sa ating aralin, mga kapatid, makita natin yung bagay na dapat natin makita na hindi porkit tayo, sila nga kasama na ng ating Panginoon, nakita na nila ng mukhaan. Pero sila hindi pa sure. Kaya nga ang utos ng Panginoon magpili. Bakit kaya mga kapatid? Napakapalad nga nila nung nangangaral ang Panginoong Isus, kasama nila eh. Pero tayong mga hintil sa mga sulat na lang ng Ebanghelyo na dala-dala ng mga apostol na ating tinanggap. Kung papaanong napakapalad nila noon, napakapalad pala natin ngayon. Bakit mga kapatid? Kung papaanong kaligtasan ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pananampalataya na ating tinanggap. Kasi ito yung magandang bagay na tinanggap ng mga hintil o tayong mga hindi kabahagi ng Israel. Dito po sa Gawa, chapter 14, ito kasi yung mga gawa, ito yung mga gawa ng mga apostol eh. Babasahin ko po sa halos pinakadulo sa verse 27. Ito kasi yung tagpo na gumagawa ang mga apostol, nangangaral. Makikita natin dyan sa buong chapter yung mga hirap na dinanas na nila sa pangangaral ng salita ng Panginoon para sa kaligtasan. Sa 27, sa verse 27, sabi po rito, at nang sila ay magsidating at matipo na ang iglesia, ay sinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Ano yung mga bagay na yon? Basahin nyo na lang po sa bandang taas mga kapatid. At kung papaanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. Kaya napakapalad ng mga hintil. Dahil tayo naging kabahagi ng kaligtasan ito, pasimula doon sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero sa ating panahon, mga kapatid, alam naman natin na ang pananampalataya nandiyan ibinigay sa atin. Pero hindi lahat ng tao tumanggap noon. Diretso tayo sa mga mananampalataya na, mga kapatid. Alam naman natin ang sinasabi ng Apostol Santiago na kapag ang pananampalataya ay walang gawa, ito'y patay sa kanya, sabi doon. Sa Santiago 2:17 verse
verse 17, tapos lundag kayo sa 20, yun ay baog. Natutuwa ako sa mga kabataan, kagabi mga kapatid, dahil ang dami po nila, at saka mga nag-share talaga yung mga kabataan na naghanda, isang gawain para sa kanila, na kung inyo makikita, matutuwa kayo dahil ginaganap nila yung tungkulin na kanilang tinanggap sa Panginoon. Kaya nga, sa aralin natin, sana yung mga kabataan na makinig para po sa pag-aaral natin sa umagang ito, tulad din ng bahagi ng isang kabataan na tumayo sa umagang ito. Napakaganda yung talatang binasa niya, no? Sa Filipos 2:12. Basahin ko lang ulit mga kapatid. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ang gawain ng inyong sariling pagaligtas na may takot at panginginig. Kaya ngayong pananampalataya na ibinigay sa atin mga kapatid, kailangan natin pagsikapan yan. Kailangan natin gumawa. Hindi gagawa ang kapatid mo para sa kaligtasan mo. Hindi gagawa ang magulang mo para sa iyo. Hindi gagawa ang kung sino man, kundi yung pananampalataya na ibinigay sa atin, kinakailangan natin gawin para po sa ating sariling kaligtasan. Dahil pag hindi po natin pinagsikapan, tulad nga na nabanggit ng ating mga kapatid, ang pagiging Kristiyano at paglakad sa pamumuhay na pagiging Kristiyano para sa kaligtasan, nandiyan po yung talagang balakid. Mahirap. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, magpilit kayong pumasok sa pintuang makipot. Dahil pag hindi natin ginawa ito mga kapatid, tayo na ng palataya lang at hindi gumawa, magkakaroon po yan ng problema pagdating ng kapanahonan. Bakit kaya kapanahonan? Kung papaanong binuksan sa mga hintil yung pintuan ng kaligtasan, meron po panahon na darating na ito ay lalapat na. Baka kung kailan na ilapatan ng pintuan, saka tayong magsasabi, Panginoon, buksan mo kami, kami ay gumawa ng ganito, kami ay naglingkod sa iyo. Sa ibang mga talata, nagpalayas pa sila ng mga demonyo. Banda dyan sa baba ng ating aralin, makikita natin. Pero pinilit ng Panginoon na hindi ko kayo nakikilala. Dahil ang Panginoon nagtanda ng bawat panahon, at doon sa panahon na yun, siya ang may akda kung kailan niya ito puputulin. Kaya nga sa ating aralin, kapag tayo ay hindi gumawa ngayon, papaano tayo bukas? Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon dahil siya ang nakakaalam. Kung papaanong naisin natin na gumawa na, pero hindi na pala pwede kasi nailapat na ang pinto. Doon po tayo mamroblema mga kapatid. Sa Matthew chapter 7, verse 13-14, basahin nyo na lang po. Lalo't kung sa English mga kapatid, nakasulat doon, straight gate, tuwid na daan, makipot na pinto. Hindi tayo pwede lumiko tulad ng panaginip ng ating kapatid na Lelet. Kung paanong ang daan na yan, diretso, hindi mo pwedeng baliktatan yan. Hindi mo pwedeng lumiko sa kaliwa o sa kanan. Diretso. Kapag ikaw ay tumigil naman, kumari ito, pintuan ko. Yan ang pintuan ng kaligtasan. Ikaw ay Kristiyano, andyan na siya, pero ikaw ay umiikot-ikot pa. Imbis na dumaretso ka doon sa pinto, tapos maisipan mo, sige, papasok na ako, sabay isara naman ngayon. Pak! Yari tayo dyan mga kapatid. Kaya nga siguro hindi binigkas ng ating Panginoon doon sa nagtanong sa kanya ng diretsuhan eh. Hindi niya sinabi na ikaw kasama ka sa maliligtas. Doon sa kaunti. Hindi, bakit? Kinakailangan po kasi alam ng Panginoon na marami pa siyang tatawagin na kinakailangan gumawa para doon sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Kaya ang pinakabilin niya, magpilit. Kasi alam niyo mga kapatid, pag kayo'y tumanggap sa pagiging Kristiyano, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kayo na po ang target ng kaaway para hindi gawin yung kung ano yung pinapagawa sa atin. Kaya andyan yung maraming balakid, maraming hadlang sa ating paglakad. Kumbaga maraming iinis sa atin mga kapatid. Para tayo ay huwag magpatuloy doon sa daan na nilalakaran natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, siguro yung panaginip na Ate Lelet, pag ikaw ang aktual na nakakita ng gano'n, matatakot ka eh. Siguro kapanahonan na sinasabi ng Panginoon
malapit na. Baka abutan tayo ng mga kapatid. Tayo nagpapabanjing-banjing pa ngayon, sabi ng ating kapatid na Tess. Kapag nailapat na ang pinto, totoo ang aralin na to na hindi na tayo maaaring pagbuksan pa. Basahin niyo yung bandang dulo. Meron nakapasok sa loob yung ating aralin, basahin niyo lang po. Pag nakita niyo si Abraham, Isaac, Jacob, andun, tapos kayo palabasin, sakit nun, mga kapatid. Kaya kung papaanong tayo naging Kristiyano, lumalakad sa pananampalataya, hindi na po natin dapat gawin yung dapat kailangan natin gawin ngayon, ipagpapabukas pa natin. Baka tayo abutan ng panahon na ang pintuan ng kaligtasan sa mga hintil ay sara na. Sa paglakad natin sa pagiging Kristiyano, nandyan po yung balakid talaga. Unang-unang kalaban mo sino? Yung ating mga sarili, mga kapatid. Yun yung nagiging hadlang minsan. Kaya ang isang mananampalataya, hindi nagpapatuloy. Hindi nakakaabot doon sa dapat niyang kaabutan. Tulad ng paalala ng ating kapatid na Lelet sa kanyang panaginip. Hindi niya alam kung nakapagpatuloy ba sila. Pero yun ay isang panaginip. Siguro kung ano man ang mensahe ng panaginip na yon, siya at ang Panginoon ang nakakaalam nun. Kaya nga sa ating paglakad, mga kapatid, ang unang kalaban natin ay ang ating sarili. Kasi minsan, ang kalooban at ang katwiran ng Diyos, ipinahayag sa atin, alam natin. Pero ang ating mga sarili, meron ninanais pang iba. Ninanais na unang gawin, kaysa unang gawin yung tungkulin sa Panginoon. Anong sinasabi sa Kawikaan 14:12? May daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyon ay kamatayan. Yan yung isang nagiging hadlang, kaya ang isang mananampalataya, hindi nakakadiretso doon sa dapat niyang puntahan. Kaya nga, yung tumutok-tok na yon, pwede nang i-address yun sa mga mananampalataya na hindi talaga lumakad doon sa nais ipalakad sa kanila ng Panginoon. At isa pang mga hadlang, ang babanggitin kong mga talata, pamilyar na sa atin, mga kapatid. Siguro, kabisado nyo na pag sinagig pa lang ang talata, Pilipos 1:27 eh. Ang inyong pamumuhay, sabi ron, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating o kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Laging ganun yung paalala ni Apostol Pablo, no? Kahit ako'y wala, kahit ako'y nasa harap nyo, ay lubusin ninyo ang inyong sariling pagkakaligtas, tulad ng sinabi ko kanina. Ito, ang pamumuhay lamang natin ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Paano naman magiging hadlang? Tulad po ng halimbawa, na kapag sinabi ng kasulatan, ito ang dapat mong ipamuhay, pero yung buhay na ipinamumuhay mo ngayon ay lihis doon sa Ebanghelyo, nagiging hadlang din siya. Na hindi ka makaabot doon sa daan na ninanais ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. Kung ang pintuan ay makipot, ito pagsasadulala mga kapatid. Kung ang pintuan ay makipot, ay medyo chubby ka. Pero hindi ko sinasabing ang mga chubby na makakapasok, mga kapatid. Gagawa ka ng paraan para isiksik mo yung sarili mo doon sa pintuan. Kung makitid ang pinto, at lalo't kung marami kang dala-dala, hindi ka makakapasok. Kaya nga yung mga hadlang ng mga bagay na ito, isang bagay pa yung hadlang yung sa 13:20 ng Mateo. Basahin ko lang po itong 13:20. Alam niyo na ito mga kapatid, sinasabi ko lang po yung nagiging hadlang sa mananampalataya. Ito po yung mga binhi. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong mga nakikinig na salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay na tiksod siya. Ito po yung isang bagay din na kinakailangan natin makita kung ang salita ng Panginoon ba ay nag-uugat sa atin.
Dahil kung hindi, matutulad po tayo rito. Kaya pinapaalala ang mga bagay na ito na kinakailangan yung mga bagay na salita na ating naririnig nag-uugat po mga kapatid. Dahil darating at dumarating at nararanasan na rin ng iba yung pag-uusig sa salita, pag-uusig sa mga mananampalataya. Kapag ang salita ng Panginoon ay wala sa atin at hindi nag-ugat, pag dinanas mo to, sabi diyan matitisod ka. Kaya yung mga paalalang ito ay dapat pansinin natin mga kapatid. Kasama to sa paglakad, sa pagsusumikap, dahil ito yung nagiging hadlang. At isa pa rito sa 13, sa 24:12, ito yung minsan masakit. At nabanggit din to ng ating kapatid ngayon. Sa 24:12 ng Mateo, sabi rito, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Isa rin po to sa nagiging hadlang, mga kapatid. Kaya nga, ang payo ng ating kapatid, ang payo ng salita ng Panginoon, huwag kang titingin sa kung ano yung ikahihina mo. Kung nakikita mo sa kapatid, magiging kahinaan mo, huwag mong tingnan. Dahil hindi ang kapatid ang sinusundan natin, mga kapatid. Nakikita natin ang gawa ng kasamaan, gawa ng dyablo, pero hindi siya ang ating sinusundan. Sino po ang ating susundan? Sabi sa Hebreo 12, sabi ko rito mga kapatid, kaya yamang nakukubkob tayo, 12:1 po ng Hebreo, ng makapal na bilang mga saksi, itagbi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siyang dahil sa kagalakang ipinigay sa harapan niya ay nagtiis sa krus na niwalang halaga ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Pansinin natin mga kapatid, kapag tayo ay maraming dalang pasan, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung pumipigil sa atin, sabi sa ating binasa, maging yung pagkakasala. Kaya kapag marami kang pasan, naalala ko tuloy yung isang palabas na pinag-aralan ng mga kabataan ng camp meeting, yung The Pilgrims. Kung inyong napanood yun, makikita nyo kung ano pong nais kong sabihin. Kasi yung pinaka isinilarawan doon sa bida, isa siyang Kristiyano na mayroong dalang parang malaking bag sa likod na pasan-pasan niya. Ganong kalaki. Nandun na yung mga pagdurusa, mga problema, kabiguan, pagnanais, naipon doon sa pinakalalagyan na yon. Kaya kung ganon ang lalagyan ng isang Kristiyano, papasok ka sa pagkikipot na pinto, hindi po maaari. Kaya payo dito sa ating binasa, lahat ng pasan na yan, itabi mo. Alisin mo dahil yan yung pumipigil sa'yo, at takbuhin mo ang takbuhin inilagay sa iyong harapan. Pansinin niyo yung salita ni Apostol Pablo na binanggit na, hindi na po lakad eh. Takbuhin na eh. Bakit kaya? Sa ating panahon, kung paanong malapit na yung kaligtasan sa kanila noon, lalo tigit sa atin ngayon. Kaya sabi ko kaganina, habang may panahon pa, yung kaligtasan na binuksan para sa atin, may panahon po yan mga kapatid. Hindi na uubra yung lalakad ka lang, kundi nandun na yung pagsisikap at pagpumilit mo, dahil kapag ikaw ay nag-isip ng gumawa na at wala ng oras at wala ng panahon at nailapat na ang pinto, doon mangyayari ang ating aralin na kahit tayo tumuktok, hindi na po tayo pagbubuksan. At kung ating babasahin na meron na doon nakapasok sa loob, pinalabas pa, lalo pa kaya yung tutok-tok pa lang. Kaya kung ating iisipin yung pangyayaring ito, bulay-gulayin natin mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay kung mas delikado noon, mas delikado na noon ngayon. Kasi po bakit? Dito sa ating aralin, ang binibigyang paalala na ay yung mga mananampalataya. Tulad natin, dito nga lang sa ating munting panambahan, yung mga malalapit sa atin, minsan pag linggo wala pa eh.
E paano kung gawin na ang kalooban ng Diyos na tayo ilipat na sa Batangas? Magsumika pa kaya, mga kapatid, ang bawat isa sa atin pumunta ron? Masarap matulog pag linggo lalo't malamig. Kaya minsan, pag inisip natin yung mga hirap, napakabigat bang maging isang Kristiyano? Maraming tao na ayaw maging Kristiyano. May mga nakausap ko na ayaw maging Kristiyano kasi maraming bawal. Marami kang hindi magagawa. Lalo't kung ang gawa mo ay sa sanlibutan. Hindi maaaring ang Kristiyano tapos ang gawa niya sa sanlibutan. Kaya may mga pilosopo akong kasamaan din na ayaw nilang maging Kristiyano. Kasi bakit ako magiging Kristiyano? Sarap nga ng buhay ko ngayon, walang bawal eh. Tulad sa ating aralin na maluwag yung pinto papunta doon sa kapahamakan at marami ang doon ay pumapasok. Kaya kakaunti ang lumalakad sa pagiging Kristiyano, yung binigyan ng pananampalataya at binigyan ng kaunawan ng Diyos, lalo tigit tumutupad doon sa utos ng Panginoon. Anong utos? Maraming inutos, pero isa, dalawa ang mas dakilang utos. Yung pinakauna, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo, at ng buong kaluluwa mo. Kapag yung utos na yon ay ginanap natin, walang mabigat sa tunay na Kristiyano. Kung anumang pagsubok ang suungin mo, sige go. Diyos naman ang gagawa sa atin eh. Kasi kung tayo, baka bumigay agad tayo eh. Pag inasa natin yung kakayahan natin sa ating sarili. Pero kapag ang Diyos ang gumawa, wala pong mahirap. Kaya sa ating aralin, doon ko nais ipakita na pagsumikapan natin mga kapatid habang may oras pa. Lalo tigit sa ating mga kabataan na kasama natin sa umagang ito. Mapapalad kayo na kayo'y namulat na habang bata. Habang may panahon pa. Kasi kapag inisip nyo na, sige, gagawin ko muna yung gusto ko, mananampalataya ng magulang ko, kasama naman ako lagi sa church, pero hindi po ganun mga kapatid. May kapanahonan ng bawat panahon na itinakda ng Diyos, lalo tigit sa ating aralin, na kung paano yung kaligtasan na yan, ay nanaisin natin kapag wala ng oras, diyan na po mangyayari yung ating aralin na kahit anong tuktok natin, hindi na po mangyayari. Kaya nga sa ating buhay ngayon, kung nanasain pa natin ang buhay ng sanlibutan, na tayo'y Kristiyano na, ang sabi ni Apostol Pablo sa Korinto, so unang Korinto 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo aasa Kristo, tayo na ang pinakakahabag-habag. Bakit kaya pinakahabag-habag pa? Doon sa ating aralin, kung bubulayin natin, yung mga hindi mananampalataya, ano na yun eh? Itabi na natin yun eh. Doon na lang sa mga mananampalataya. Yung sa nagsabi na, Panginoon, kumain kaming kasalo mo, nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo. Mga mananampalataya na yun. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga masakit na salita yung binanggit niya rin eh. Tampalasanan ba yun? Parang ganun. Mabigat. Bilang Kristiyano, napapasama tayo sa ganung katayuan. Napakahirap po at napakabigat. Kaya po sa ating aralin sa umagang ito, bagamat kaunti lang ang oras, kaya nga, kung ano ang dapat nating gawin ngayon mga kapatid, lalo sa ating mga kapatid na baguhan, gawin na po natin mga kapatid kasi yung oras ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan ipapasya yung mga bagay na ito. Sabi nga sa Isaias 55, yung oras ko saglit na lang pa mga kapatid, sa verse 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Tulad po ng sinasabi ko rin kaganina, na habang may pagkakataon pa ngayon, ang Panginoon ay sundin mo na. Dahil sa oras na hindi mo na siya mahagilap, yan ang mangyayari. Yung ating kinatatakutan patungkol sa ating aralin. At paalala ng kawikaan sa 1, banda dun sa baba,
nasa oras na maranasan nyo na yung mga bagay na kasamaan, mga salot, mga paghihirap, tapos tatawag tayo sa Panginoon, anong sabi doon? Tatawanan ko kayo. Hindi ko kayo pakikinggan. Kasi nagsalita siya, tumawag siya, pero hindi dininig, hindi pinakinggan. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, siguro pagdating natin sa bahay, bulay-bulayin natin yung talatang ito. Kasi hindi siya simple. Mabigat siya kung iyo'y bubulayin na kahit tayo ay nandun na sa pagkakataong mananampalataya, ngunit tayo pala'y hindi makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Isang babala po sa umagang ito, hindi man po nananakot ng Panginoon, pero talagang iyan ay mangyayari kung hindi natin gagampanan yung tungkulin natin sa Panginoon habang may oras pa. Isang magandang umaga po sa bawat isa po ng Panginoon. Amen. Magandang umaga sa bawat isa po rin po, Panginoon. Galing po sa mga naka-online. Walang bang bisita? Ay. Yung Joanna nandiyan ba? Dadagdag tayo dun sa ating sa pagbabagin, dun sa ating aralin sa umaga ito. Malawak na yung ating aralin, no? Umaga ito. Dun sa aklat ng Lucas 13. Rasa din eh. Sa 23, sabi nito. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Muna tayo no, sa tanong na kakaunti baga ang mga liligtas? No? Nung panahon ng gunawin yung yung baha, yung dumating baha kay Noe, ilang kaluluwang na naligtas doon, di ba? Kaunti rin, 7 sambayan ni Noe, no? At sa panahon to, no, na noong panahon baha yung kung ngayon gagawin yung may maliligtas, no? Kasi yung tao marunong lumangoy, pwedeng gumawa ng submarino, di ba? Kaya kailangan talaga sa ngayong panahon ng Kristiyano, ang kailangan talaga diyan yung pananampalataya. Pero ang unang kailangan para maligtas ka. Hindi to kasi yung hindi lamang yung kamatayan ng laman ang lilipulin dito, kundi yung kaluluwa mo, no, na mapupunta ron sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan talaga yung magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sabi sa aklat ng Juan, sa 3:3 yata yung 3:3. Palasak na to sa ating okay. Sumagot si Jesus, kausap niya dito si Nicodemo, yung guro ng yung Hudyo na guro. Nagtanong kay Kristo na umpisan nga natin dito sa sa 2. Ito rin ang may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ang mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli,
ay hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. Yung pala talaga yung unang gagawin ng tao. Kasi yung tao ipinanganak sa laman at dugo. Alam natin na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Unang Korinto 15:50. Kaya yung talaga, mananampalataya. Pagkatapos may proseso sa pananampalataya. Sabi sa aklat ng Marcos 15:16 o 16:15, baliktad Pero ito yung to ng mga baptist talaga. Pagka umatin sa kanila, babautismon talaga kagad. Habang hindi pa alam nung mananampalataya na yung kalooban ng Diyos o yung mga salita niya, babautismon kagad. Pero dito sa atin, kailangan muna makaalam ng salita bago bautismuhan para nalalaman niya yung anong kalooban ng Diyos. Sabi doon, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at yung pangaral ang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismon ay maliligtas. No? Yung hindi sumampalataya, parurusan. Automatic yun na parurusan talaga. Kaya, yun, para talaga, makita mo ang Panginoon, yung pananampalataya. Karugtong doon sa 3 ng ng 1. Automatic kasi pagka hindi nanampalataya, parurusahan. Dito sa 3:17 ng 1. Na, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Ayun po yung liwanag po na kailangan talaga yung manampalataya ka. Yung proseso Marami pang bagay dyan na yung pagka hindi ka kaya nga yung mismong mga Hudyo hindi sa kanya sumampalataya, natisod sa kanya. Kaya nasaan sila ngayon, Hanggang ngayon, hinihintay pa rin natin nila yung Kristo na samantalang dumating na sa kanila pero natisod sa kanila. Hindi sumampalataya. Hindi lahat na mga Israel kasi meron din namang sumampalataya. Ganun, kailangan talaga yung pananampalataya para magkaroon ng kaligtasan. No? Samantalang dito na, manampalataya ka na nandito ka na sa pananampalataya kay Kristo, marami pa rin humahadlang. Kaya yung yung maliligtas, nangangaunti talaga. Ganun to. Maraming katutusuran na nangyayari pagdating sa pananampalataya. Marami kang dapat na gawin. Tapos yung nandun ka na sa pananampalataya. Pero yung pananampalataya mo, hidwa o hindi tunay na pananampalataya, hindi rin magmamana ng kaharian ng Diyos 5:20 ng Galatia, nandun yun sa dulo. Marami yan na bagay na ating basahin. Ano na to, palasak na talaga to na sabi rito sa aklat ng Galatia 5:19-20 hanggang 21 yan. Datapwat kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman sa matid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya o nabanggit, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga bagay na at ang mga katulad nito,
tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Ibig sabihin na talagang yung mga gumagawa nito talagang hindi magmamana ng karya ng Diyos. Yung mga bagay na karumal-dumal, no? Yung binanggit pa yun doon sa Apokalipsis sa 21:8, isa natin. 21:8. Alam na rin natin to. Ulit-ulitin ko lang. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, mangkukulam yun, at sa mga mapagpasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asusubli na siyang ikalawang kamatayan. Yun po yung kapamakan mangyayari dun sa mga ay yung hindi papasok dun sa karya ng Diyos. At alam po natin na pagdating sa pananampalataya, marami kang dapat na gawin pagka nandun ka na sa pananampalataya. Yun nga, yung hidong pananampalataya, hindi rin mag-ano yun. Tapos yung mga gawa mo pa. Kung yung gawa mo hindi hindi karapat-dapat doon sa Ebanghelyo. Yung binasa ni kapatid na Michael kanina, ang iyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. 1:27 ng Pilipos. Kasi ang pananampalatayang walang gawa, sabi sa Pilipos ay sa Santiago 2:17 hanggang 20 ay patay o baog. Kaya sa ibang kasi dominasyon, sumampalataya ka, sabi, maliligtas ka, no? Yun saan talaga, kasi nung panahon yung ibinase nila dun sa panahon ni Noe, di ba? Yung nila, yung sambayan niya, naligtas, di ba, yung mga anak niya. Pero sa ngayon, no, panahon ni Kristo, kung yung magulang mo lang ang mananampalataya at yung mga anak mo hindi naman, ay meron yun, hindi talaga maliligtas yun. Maliban na lang kung sumampalataya yung anak mo, sumunod sa bang mo, maliligtas sila at gumawa ng kalooban ng Diyos. Ayun po yung ngayon, sa kanila, sa mga ibang dominasyon, manampalataya ka. No? Tama naman, sumampalataya ka. Pero kailangan may gawa talagang gagawin ka Hindi lang basta na mananampalataya ka na walang gawa. Kailangan yung nandun si Kristo nga, di ba? Yung paghihirap na nagawa niya, yung mga apostol na nagsikap sila para magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang gan. Ganun po yung inaan sa atin. Kung mananampalataya ka, kailangan mong gawin yung kalooban ng Diyos mo. Hindi katulad dun sa mga ibang mananampalataya na pagkatin ng tumanggap ka kay Kristo, no? Okay na. Sitim pretty ka na. Gagawin mo na yung bawat naisip mong gawin, no? Itong sa tunay na pananampalataya, kailangan talagang gawin mo talaga yung kalooban ng Diyos para magtamo ka ng kaligtasan. Ayun pang inaano sa atin, no? Kasi yung kaligtasan na to, sabi sa aklat ng Zacarias, sa 13 ng Zacarias, sa Zacarias 13, sa 8 hanggang 9. Ito yung maliligtas Sabi rito, at mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Yung ikatlo lang pala, yung party. At meron pa sa 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisain ko na parang pilak na dalisay
at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila ay magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya ay bayan ko, at kanilang sabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Dadalisahin pa pala yung ikatlong bahagi, no? Kaya talagang kakaunti yung maliligtas. Piling-pili talaga yan ng Panginoon. Yung talagang sumusunod sa kanyang kalooban. No? Yung tapat, may mga mananampalataya kasing hindi tapat Ayun ang katangian ng isang yung isang mananampalataya tapat sa Panginoon. Yung pag tinanggap mo yung pananampalataya mo, ganun, susundin mo kung ano ang pinag-uutos mo. Hindi yung kalooban mo. Si Apostol nga, tawagin, di ba? Sa pilitang pagtawag sa kanya, no? Dati namumuhay siya bilang isang pariseo, no? Biyasa sa kautusan, no? Lahat ng mga bay, yung katuwiran yun, inano niya Kaya nga ito pa isa pa na bagay na inano natin yung pananampalataya kay Kristo talaga, yun ang inaano niya, hinahanap niya. Kasi yung doon sa lumang kautusan, yung kautusan ng Moises, no? Hindi ka aaaring ganap doon. Kaya nga, kung hindi nagkaroon ng ikalawang tipan, pagbabago ng tipan, di ba? Binago. Unang tipan kay Moises, ikalawang tipan kay Kristo na, no? Kasi may pagkukulang yun, yung unang tipan. Puro paghahandog para mapawi yung kasalanan mo. Pagdating kay Kristo, isang lang Kasi yung inandog na si Kristo, no? Na makapagsasakdal sa iyo. Hindi ka na muling ihandog pa. Pag nagkasala ka, pag naging Kristiyano ka na, tinanggap mo si Kristo, magkasala kang ikamamatay na kasalanan, yung mabigat na kasalanan, wala ka ng kapatawaran doon. Ayun ang inaano ng ibang Kristiyano ngayon. May kapatawaran pa. Mabagay na maliit lang na hindi sinasadya, no? May kapatawaran yun. Pero yung kamatayan na, may kaparasuhan ka ng tataglan. Kamatayan na yun. Yun po, no? Kasi nakakilala ka na ng katotohanan Tapos ginawa mo pa yung mga bagay, no? 6:4 ng Hebreo, di ba? Nabasahin natin. 6:4. Hebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakahabahagi sa Espiritu Santo, no? Ito yung Espiritu Santo na banggit dito. Kasi itong kapisanang to, merong gumagabay dito na Espiritu Santo. Hindi katulad sa ibang kapisanan na ang turing nila sa Espiritu, feeling lang. Dito po nakakausap, no? At sa pamagitan ng talay-tayo medium, no? Dumarating yan para iaaral kung yung kapisanan ay lumalakad dun sa katotohanan. Ganun po sa kapisanang ito. Yan yung patutuo ng kapisanang ito na ito hindi peke o hindi ito hidong pananampalataya. Ito'y tunay. At yung mga sinusunod namin dito yung yung mga aral ni Kristo ng mga sulat ng mga apostol. Ayun po yung na hindi mapipigil talaga. Tapos yung aral, di ba? Kristo, no? Yung aral niya. Yun ang ihanapin mo sa kapisanan kung ito'y talagang totoo o tunay. Yung aral sa yung Espiritu Santo. Sana ba tayo? Kasi ito sa nabanggit ko yung yung maliligtas, no? Na 3 bahagi. Ano pa yun? Dadalisahin pa. Ano pa na yun? Yung mga hindi sumasampalataya, no? Talagang kakunti talaga maliligtas. Kaya sabi rito, sa ikalawa nating aralin, magsipasok kayo sa makipot na pintuan, no? Kasi doon sa maluwag na pintuan, nandun yung mga
nandun yung mga mapagkunwari, yung mga palalong mga ngaral, tinataas nila yung kanilang sarili, yung kanilang namumuno. No? Ganun po sila doon sa pintuang maluwag. Hindi bagamat nag-ano sila sa ebanghelyo, no? Gumagamit sila ng ebanghelyo. Ang ron, may halo na pakinabang. Gumagamit sila ng ganun. No? Para sa kung babasahin natin ng yung sa aklat ng Judas no. Judas. Ano ba yun? Hindi. Ito. Ano ito? Ito yung binabanggit ng mga mangaral lang, yung mga namumuno. Ang mga ito ay mga mapagbulong, mga madaingin na nagsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. At ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapaluluan. Nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Marami ngayon, ngayon. At alam po natin na yung yung salita ng Diyos, ginawa nilang, kinalakal nila, no? Hindi pa na kontento doon sa itinayo nilang church, di ba? Nilagay pa yung mga school, di ba? Isa na talaga yun na Kaya tama naman talagang kumuha sila ng ng mga ikapo o mga offering. Kasi nagbabayad talaga sila doon sa sect, sa gobyerno. Kaya nga, itong ating sabi ng ating namumuno noon, kasi rin tayo sa sect lista rin tayo ron para kanib na mapatunay yung pikiraw tong kapsanan kasi hindi tayo registrado. Alam po natin na kung yung ng katangian ng yung pag nagpalista ka ron sa site doon. This is to certify that this establishment is a business name. Kaya nga nilagay nila yung mga school, yung pang mapapakinabangan sa kanila, no? Yung kapakinabangan. Ay ang kaharian ba ng Diyos dapat pasakop dun sa maruming pamahalaan, no? Hindi. Kasi ito yung malinis na kapamahalaan yung sa Diyos. Kaya nga marami na maraming ganyan sa panahon na nangaral. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Ikalawang Korinto sa 3:17 rito. 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos. Sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Yung kanilang namumuno, hindi. Yung mga nila, ministro, yung mga apostol nila, ang itinatas nila yung kanilang namumuno, no? Hindi si Kristo, no? Meron pa ngayon na talagang mga imbulaan talaga, na hayag na sila sila yung Kristo. Talagang alam na natin yan na yung mga bagay na yun na mga sinungaling, di ba? Ang salita ng Diyos, no? Dinagdagan, binawasan. Ang utos ng Panginoon sa Deuteronomy 12:31 yata. Kung ano ang iniutos ko,
siya mong gagawin, no? Sana ba yun? Exodo. Nakita mo ba? Deuteronomy, oh. Yung matagpuan eh. Well, 31 niya ba yun? Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni mabawasan. No? Ngayon, yung mga nangangaral ngayon, doon sa mga malaking pintuan to eh. Yung malawak, yung mga maluluwang na pintuan. Kaya nga, ang binabanggit doon sa ating aralin, kapahamakan yung anin mo. Hindi nag-ano ng katotohanan. Bagamat bumabanggit sila ng talata sa yung gumagamit din sila ng ebanghelyo. Mga kapalaluan yung ano nila. Ito yung tunay ng mga ngaral, no? Sila naghahanap buhay talaga eh. Ito, mga construction boy, yung mga nagsasalita rito eh. Sila nakaupo lang. Ito yung binanggit ni Kristo, no? Doon sa aklat ng yung mga hintil daw nagpapanginoon sa kanila, no? Dinadakila siya. Pero yung lingkod ng Diyos, no? Sila yung tumutulong eh. Kaya nga sabi dun sa Korinto, hindi sa kami ay nagpapanginoon sa inyo, kundi tagatulong. Sa Korinto yun eh. Basahin ko muna tong isa. Yung merap maraming. Dito sa 20, no? Sabi rito. Mas malinaw pa yata. Dito sa 25, sabi rito, sa Matthew. Datapwat sila ay pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nangagpapanginoon sa kanila. Ganun talaga yung ugali sa sanlibutan. At ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalan sa kanila. Hindi ka pwede yung mataas, hindi pwedeng umano yan, bumaba eh. Yung ginagawa nila, di ba? Hindi pwedeng utos-utosan nung alagad o yung member nila, yung pinuno nila. Sa to. At ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalan sa kanila. Sa inyo'y hindi nagkagayon, kundi ang sino mang mag-ibig dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Ganun po yung ng Panginoon, yung lingkod ng Panginoon, na nagbigay halimbawa si Kristo, no? Na siya ay naglilingkod, no? Ganun po yung mga ng mga apostol, no? Nung sila ay hirangin, no? Tinanggap ninyo na walang bayad, ipamahagi ninyo na walang bayad. Ganun ang niya sa 10:8 ng Matthew. Kaya sa kanila yung pangangaral nila eh. may sobre yan eh. May kalong yan, bayad. Eh ang salita ng Panginoon, hindi naman talaga dapat hindi mo yung binibili o sabi niya sa ibang kasulatan, ibinibigay doon sa mga kinalulugaran niya yung karunungan. Kung hanapin mo, no, sabi, maghanap lang talaga eh. Sabi sa 7:7 ng Matthew, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ganun po yung kailangan talaga. Pero kung saan namang yung pananampalataya, darating sa iyan. Kung talagang hahanapin mo yung pananampalataya, ang Panginoon marunong yan. Ang paningin niya nasa
lahat hayag ang kanyang salita, no? Yung kanyang mata, nakatuon yan doon sa mga, lalo sa mga tuwid, doon sa mga naghahanap sa Panginoon. Hebreo 4. Hebreo 4:13. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya nga po talaga, ito na yung panahon talaga yung pananampalataya natin, no? Paigtingin natin yung pananampalataya. Laging mangapit sa Panginoon. Kung ano man dumating na pagsubok, no? Yung mga kapigatian dumating. Ito po yung nandun sa tunay na pananampalataya, eh. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas, sabi ni Matthew 24:13. Kasi yung mga apostol, dinanas to ng mga apostol. Pinagpapatay nga sila, pinaglalagari. Lahat na naranasan nila yung mga bagay na ito. Kaya dito sa yung yung kapisanan natin, no? Ang talaga to, ang nagtayo nito, ang Panginoon sa katotohanan talaga. Hindi to kusang lang talaga. Hindi kung sino man ang nag-ano rito. May tinawag na rito, na tapat na mangangaral na wala na siya, sumakabilang buhay na. At kami yung mga natira rito na hinirang ng Espiritu Santo. Wala na siguro kung masabi. Tapos na yung oras. Magandang umaga sa bawat isa.